resolution sa Open BICAM para sa 2026 national budget. Ini-adapt ng Kamara. Labing-apat na opisyal ng barangay sa Iloilo na nagbubulsa umano ng mga ayuda inireklamo sa Ombudsman. Transport strike ng Manibela maagang tinapos ng grupo. Kumakalat na memo tungkol sa work suspension sa December 26 at 29 peke. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Bureau of Corrections itinangging may special treatment kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At Japan muling niyanig ng magnitude 5.7 na lindol kagabi. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 11, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Itinalaga ng Kamara ang 12 kongresista bilang delegasyon para sa Bicameral Conference Committee o BICAM meeting kaugnay ng 6.973 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Pinangungunahan ito ni House Committee on Appropriations at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Gabi ng Miyerkules, December 10 ang ihain sa plenaryo ng Kamara ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang mosyon para italaga ang 12 kongresista bilang delegasyon sa isasagawang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM kaugnay ng 2026 national budget. Pinagtibay ito ng Kamara. Si House Appropriations Committee Chairperson and Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang mangunguna sa contingent. Sa BICAM, pinaplansya ng Kamara at Senado ang magkakaibang bersyon sa ipinasang panukalang pondo ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Mr. Speaker, I move to designate the following members to the Conference Committee on the Disagreeing Votes on House Bill number 4058, the Financial Year 2026 General Appropriations Bill. Micaela Swansing, Albert Garcia, Christine Singson-Mihan, Jose Alvarez, Maricar Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Benitez, Marcelino Libanan, and Alan T. Samantala, itinanggi naman ng dalawang leaders sa House Majority ang alegasyong may mga kongresista umanong tutol sa pagsasapubliko ng BICAM. Kasunod dito ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo na may mga House member umanong hindi sang-ayon sa live streaming ng BICAM. With all the conversations we had with the leadership and all the House members, lahat naman in support, in unison na i-live stream talaga eh. And again, I like to reiterate, wala pa kaming nakikita, naririnig o nakakausap na House member who wants na matanggal yung live stream na yan. Definitely us, if you ask us, with Speaker Boji D is also very consistent and very clear ang kanyang position that we would have through our chairman ng appropriations. We would have the BICAM conference live stream so that people can see every step of the way. Bago ito, tiniyak na rin ni House Appropriations Chairperson Swansing na nananatiling committed ang House of Representatives sa pagsapubliko ng pagpupulong ng BICAM para sa 2026 national budget. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ini-adapt ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 8 para gawing bukas at transparent ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 national budget. Ito ay bago ang itinakdang pagsisimula ng BICAM sa araw ng Biyernes, December 12. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung nakasaad sa House Concurrent Resolution number 8? Aga pinagtibay ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 8 para matiyak ang transparency at pananagutan sa pagpasa sa 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Nakasaad ditong dapat bukas sa publiko ang lahat ng Bicameral Conference Committee o BICAM deliberations para sa General Appropriations Bill o GAB. Kailangan ding ipresenta sa publiko ang reconciled amounts na pinagkasunduan ng BICAM members, gayon din ang minutes of the meeting. Authors ng House Concurrent Resolution sina Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III, House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, House Minority Leader 4 Peace Party List Representative Marcelino Libanan, at House Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Ini-adapt ang resolusyon bago pa man tapusin ang huli sesyon sa plenaryo ng Kamara ngayong linggo. Nagpasalamat naman si House Deputy Minority Leader, mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa pag-adapt ng resolusyon para maipatupad ang isang bukas at transparent BICAM. Ito ay bago pa man mag-umpisa ang proseso bukas, araw ng Biyernes, December 12. Ayon sa mambabatas, mahalagang hakbang ito para magkaroon ng access ang publiko sa BICAM proceedings at hindi ulit mangyari ang irregularidad na nakaapekto sa BICAM deliberations para sa 2025 General Appropriations Bill. Kasabay naman nito, aga yung panawagan ng kongresista sa publiko na tutukan at batayan ng proseso para maprotektahan ang pera ng taong bayan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Good signal sa mga lehislador ang suporta ng palasyo sa pagsusulong nito ng anti-political dynasty. Ipinaliwanag naman ni Senador Bam Aquino ang mga level ng consanguinity na kabilang sa mga naiahing panukala sa Senado. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. 38 taong hindi naaksyonan ng Kongreso ang pagpapasa ng batas kontra political dynasty. Ito ang binigyan diin ni Senador Bam Aquino matapos anyang mailagay ito sa 1987 Constitution. Ngayong may naihaing muling mga panukala kaugnay ng politikal na dinastiya, umaasa ang senador sa reforma. Paliwanag ni Senador Bam, sa simula ay duda rin siya sa pagpapasa ng anti-political dynasty bill. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tsansang makapapasa ang panukala kasunod ng anunsyo ng palasyo. But coming from yesterday's pronouncements na suportado ito ng Malacanang, we're hoping that can be a good signal for all of the legislators na isulong ito, itulak ito at ipasa na ito at as soon as possible. Ayon pa kay Senador Aquino, mayroong mga nakafile na anti-political dynasty bills na hanggang 3rd level ang consanguinity, habang mayroon rin naman anyang hanggang 4th degree ang consanguinity. Pero basically, yung consanguinity, yun po yung gaano kalayo. Pag sinabing first, ibig sabihin yun yung mga tao na kasama mo talaga sa yung bahay. 'Di ba? Kapag second, yun yung mga nakasama mo noon at posibleng kasama mo ngayon. So meaning yung tatay mo, yung nanay mo, no? Pagdating sa 3rd level, umaabot yan hanggang sa mga tito at pamangkin, no? So yung pinsan ay 4th level. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-abuso sa kapangyarihan ng mga politiko ang nag-udyo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing prioridad ang 4 na mahahalagang panukalang batas. Kabilang dito ang reforma sa party list system, anti-political dynasty at pagtatatag ng Independent People's Commission o IPC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na mapalakas ang kapangyarihan ng mamamayan at makapamili ng nararapat na mga lider. Ipinaliwanag naman ng Malacanang ang dahilan kung bakit hindi sinertipikahan bilang urgent bill ang mga nabanggit na panukalang batas.
Ayon kay Castro, malinaw rin naman aniya ang mensahe ng Pangulo na mapag-aralan muna itong mabuti para maipasa kaagad ng Kongreso. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkansela sa Philippine passport ni dating AKO Bicol Party List Representative Zaldico simula alas 5 ng hapon kahapon, December 10. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, alinsunod ito sa resolusyon ng Sandigan Bayan at kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasalukuyang umaharap sa patong-patong na kaso si Ko kasunod ng pagkakasangkot sa flood control scandal. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating AKO Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Inireklamo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ilang barangay officials sa Iloilo. Ito'y matapos mapag-alaman ng ahensya na binubulsa umano ang mga ayuda na nanggagaling sa DSWD. Alamin natin ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, paano raw binubulsa nitong mga barangay officials ang ayudang ipinamimigay ng DSWD? Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, batay sa kanilang mga investigasyon at sumbong mismo ng mga complainants, sinusundan ng mga barangay official itong mga beneficiary sa kanilang mga tahanan, tinatakot at saka naman kinukuha ang mga nauna nilang kinuhang o nakuhang mga ayuda. Inireklamo ng Department of Social Welfare and Development sa Office of the Ombudsman ang 14 na barangay official mula Haro at Arevalo, Iloilo matapos mapag-alamang kinakaltasan ng 8,000 hanggang 9,000 peso ang 10,000 pisong ayudang natatanggap ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa 16 na barangay sa Iloilo, 14 na opisyal ng lokal na pamahalaan gaya ng barangay captain, barangay kagawad, treasurer at iba pang appointed officials ang gumagawa ng ganitong modus operandi. Hindi ho mga social workers namin ang gumagawa ng kaltasan. Nangyayari kadalasan yung kaltasan o yung harassment na kaltasan ka pag nakauwi ka na sa iyong mga tahanan, pag nakalabas ka na sa secured payouts sites ng DSWD. Humaharap ang 14 na incumbent barangay officials sa patong-patong na reklamo ng grave misconduct, violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at abuse of authority. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, dadaan ang mga reklamong ito sa tamang proseso gaya ng administrative adjudication at evaluation. Dagdag pa ni Clavano, maaari ding patawan ang mga out dito sa 16 na barangay sa Iloilo, ngunit pinaplano na rin ng DSWD na muli itong ibalik sa darating na Enero para naman doon sa mga mamamayan na nangangailangan ng cash assistance. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nagbigay ng reaksyon si Assistant Ombudsman Miko Clavano sa naging pahayag ni Sara Diskaya sa isang panayam kaugnay ng pagsuko nito sa NBI para umano sa kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya. Ayon kay Clavano, ang takot ni Diskaya ay bunga ng kanyang sariling desisyon at aksyon, partikular ang paglihis sa pondo para sa mga proyektong pangkaligtasan laban sa baha. Binanggit ng opisyal na may karapatan si Diskaya sa due process, ngunit hindi ito maaaring gawing dahilan para takasan ang kanyang pananagutan. Sa ngayon, nananatili pa sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang contractor na si Sara Diskaya habang hinihintay pa ang paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya.
Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga nasimulang structural reforms sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi ni PBBM na sana ay ma-institutionalize ang kanyang mga reforma para sa kapakanan ng publiko. My hope and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Ayon pa sa Pangulo, may mga bagay siyang natutunan sa kanyang ama na ginagawa niyang gabay ngayon sa kanyang pamumuno. You will have to sacrifice. Ganyan talaga ang trabaho. You will have to sacrifice. Masasaktan ka, you will have to make sacrifices, but don't stop. You will fail. You have to stand up again. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Itinanggi ni Bureau of Corrections sa Bucor Director General Pio Katapang na binibigyan ng special treatment si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng paglipat kay Guo mula sa BJMP Jail papuntang Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Nilinaw din ni Katapang na sumasailalim si Guo sa 5 araw na quarantine period at iba pang proseso na dinadaanan ng isang PDL. Nagbabala si Executive Secretary Ralph Recto tungkol sa kumakalat na peking memorandum na nagtatakda ng work suspension sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa December 26 at 29. Ayon kay Recto, ang nasabing memo ay peke at hindi lehitimo. Kahit na ito ay naglalaman ng paliwanag na para umano sa work-life balance ng mga empleyado. Iginiit niya na ang mga ahensyang nagbibigay ng essential o emergency services ay patuloy ang operasyon. Iniiwan naman sa desisyon ng pribadong kumpanya ang anumang posibleng work suspension sa kanilang empleyado. Posibleng tumaas pa hanggang sa pagkapalit ng taon ang bentahan ng mga paputok sa Bulacan. Ito ay dahil umano sa kakulangan ng supply ng local products sa mga firecrackers mula sa mga manufacturers sa probinsya. Mula sa Bocaue, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, magkano na ang itinaas sa presyo ng paputok? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa ilang mga nakausap na ating mga dealer o nagtitinda ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, halos naging doble nga yung presyo ng mga ibinebentang paputok dito sa Bocaue dahil nga tumaas ito at inaasang tataas pa ito bago sumapit ang pagpapalit ng taon. Hindi pa dagsa sa ngayon ang mga bumibili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, pero ramdam ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng paputok. Gaya na lang ni Aling Lourdes Garces na nagtakang bigla nang malaman ng halaga ng presyo ng paputok. Gaya ng sawa na 1,000 rounds na dating 650 pesos, ngayon ay nasa 1,000 pesos na. Kasi medyo tumaas-taas nga siya eh. Kailangan ko ngang i-budget yung aking para ma-avail ko lahat yung tinitipid-tipid ko para kumasya. Kaya kung tumaas siya, nasa atin na yung pagtitipid or pagbabudget. Hindi lang sawa, kabilang din sa nagtaas sa presyo ang luces, ang isang peraso na dating 2 pesos and 50 centavos, ngayon ay 5 pesos na at ang kwitis na dating 6 pesos per peraso, ngayon ay 9 to 10 pesos na. Ayon sa Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated, isa sa dahilan ng pagtaas nito ay dahil walang masyadong nagawang local products dahil sa nagdaang sunod-sunod na bagyo, sinabayan pa ito ng pagtaas ng presyo ng mga chemical at recycled tubes. Ayon sa mga dealer, mapipilitan silang magtaas dahil mataas ang kuha ngayon sa mga presyo ng firecrackers mula sa mga manufacturers o pagawaan ng paputok. Yung mga local items po tulad ng mga kwitis, yung mga 3-star, mga sawa, pati luces nga po medyo tumataas na konti-konti. Pero ang malaking tinaas po, kwitis po tsaka yung mga sawa. Mas konti po ang supply ngayon dahil po din sa weather. Wala rin po kami magawa pag kulang kaya tumataas po ang price. Kasi konti po ang supply, mataas pa rin po ang demand. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng paputok, umaasa naman ang mga mamimili na ligtas gamitin ang binibili nilang paputok
lalo na ngayon at maraming mga paputok na illegal na inaasahang magbebenta ngayong nalalapit na holiday season. At yan muna ang ating latest slide mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Nestor, sa ibig sabihin nito dahil nagtaas sila ng presyo ay tumataas ang presyo ng mga paputok. Ay marami na rin bumibili ng paputok o matumal pa rin ba? May mga mangilan-ngilan na mga bumibili na sa mga ilang mga tindahan ng paputok. Nasa 16 mga tindahan ng paputok kasi dito sa Bukawi. Pero hindi pa ganun karami o sa inaasahan nila yan na sa mga buwan ng December 26 ay tuloy-tuloy na yung pagpili ng mga mamimili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Simula sa December 20 hanggang January 4 ng susunod na taon ay isa sa ilalim ng Philippine Coast Guard sa heightened alert ang lahat ng kanilang Coast Guard district at substation sa bansa. Ayon sa PCG, bahagi ito ng kanilang hakbang upang masiguro ang seguridad at kaligtasan para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero na magbabakasyon sa mga probinsya sa darating na long holiday. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Coast Guard na para mapaglingkuran ang mga pasahero sa pantalan, 24/7 na naka-duty ang PCG medical team para tugunan ang mga mangangailangan ng atensyong medikal at tutulong din ang K9 team para sa pag-inspeksyon ng mga bagahe. Nagpaalala rin ang PCG na ngayong bakasyon ay manatiling mapagmatsyag at sumunod sa safety advisories para matiyak ang kaligtasan ng mga bakasyonista. Hindi na nais ng Metropolitan Manila Development Authority na maggaya sa ibang mga lugar sa Metro Manila ang nangyaring sobrang bigat ng daloy ng trapiko na naranasan kamakailan sa Marcos Highway. Ayon sa MMDA, may mga ginawa na silang hakbang para maiwasan na maranasan ang heavy traffic sa Kalakhang, Maynila. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nagpatupad na ng ilang hakbangan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong holiday rush. Ayon kay MMDA Chairman Romando Ortez, lumagpas na sa kapasidad ng major thoroughfares, partikular na ang EDSA, kung pag-uusap ay volume ng mga sasakyan na dumadaan dito. Sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos, last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicles sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Upang mapamahalaang mabuti ang mataas na volume ng mga sasakyan, ayon kay Artes, ilang adjustments na ang kanilang ipinatupad. Kabilang dito ang pinatinding clearing operations sa mabuhay lanes na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga dumadaan sa EDSA. Hinimok rin ng MMDA ang publiko na gamitin ng major public transportation systems tulad ng EDSA Bus Carousel, Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT. Nakipag-ugnayan na rin niya sila sa Transportation Department upang pahabain ang operasyon ng MRT at LRT. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung pong mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Iniiwasan na rin na maulit ang nangyaring traffic gridlock sa Marcos Highway nito lamang weekend. Kaya naman nakipagpulong na ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo sa Rizal upang maiwasan na ang heavy traffic sa lugar. Kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wise sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Bukod rito ayon sa MMDA, kailangan pag-isahin ng polisiya ng mga LGU sa truck ban upang mapaluwag ang kalsada ng Marcos Highway. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Magkakaloob ng 12 araw na libreng sakay ang LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3 upang bigyan ng maalwan at ligtas na biyahe ang mga commuter na palaging sumasakay ng tren. Samantala, pinailawan na rin ng MRT Line 3 Management ang labas ng lahat ng 13 istasyon ng naturang linya ng tren. Narito ang report ni Benedict Samson. Simula sa araw ng linggo, uumpisahan na ang pagkakaloob ng libreng sakay ng mga tren ng LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Sa December 14, libre ang pamasahe sa tren ng mga senior citizen. Sa December 15, libre ang mga estudyante. Sa December 16, libre ang mga OFW kasama ang kanilang pamilya. Sa December 17, libre ang mga teacher at health worker. Sa December 18, libre ang persons with disability at mga lalaking pasahero. Sa December 19, libre ang mga empleyado ng gobyerno. Sa December 20, libre ang mga babaeng pasahero. Sa December 21, libre ang kahit ilang miyembro ng pamilya. Sa December 22, libre ang solo parents at miyembro ng LGBTQIA+. Sa December 23, libre ang empleyado ng pribadong sektor at mga kasambahay. Sa December 24, libre ang mga uniform personnel, veterano at kanilang pamilya. At sa December 25 ay libre para sa lahat ng pasahero. Bagamat maiisip natin na ito ay mga simpleng proyekto, sa kabila ng lahat ng ating naranasan ngayon sa sakuna, sa kalamidad, sana ho, itong mga maliliit na proyekto ay tanggapin nyo bilang pamaskong handog ng ating Pangulo. At sana po kahit papaano makapagbigay po ng konting ngiti sa lahat po ng pasahero, kababayan at mga Pilipino. Samantala, kagabi ay binuksan na ng MRT Line 3 Management ang exterior light sa lahat ng istasyon ng naturang linya ng tren. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at kay Philippine National Police Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., malaking tulong ang naturang pagpapailaw para sa pagpapatupad ng seguridad at kapayapaan at maging sa mga motorista na dumadaan sa paligid ng MRT Line 3 stations. Ito po ay sinasagot, tumutugon sa peace and order. Hindi lang po ito kaliwanagan para sa isang infrastruktura, pero kaliwanagan din po ito sa mamamayan ng Quezon City, ng NCR, at sa lahat po na bumabaybay ng EDSA. We need to have a good line. Ngayon na po, ito yung pagkakataon. So maraming salamat. The PNP is always in support to whatever undertaking, especially for peace and order and even public safety. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapakalat ang Philippine National Police ng mga tauhan sa mga istasyon ng Metro Rail Transit ngayong holiday rush. Layo nito na mabantayan ang mga pasahero na tiyak na dadagsa ngayong mahabang bakasyon. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea, ilan ang itatalagang mga pulis sa MRT stations? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 300 tauhan ang ipapakalat ng pambansang pulisya sa mga istasyon ng MRT ngayong holiday season. Ito'y upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko ngayong mahabang bakasyon. Sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Bukod sa 300 tauhan, may nakastandby din silang K9 units para siguruhing walang makakalusot ng mga kahina-hinalang bagay na maaaring humalo sa mga pasahero. Layon din nito na mapabilis na makaresponde ang mga pulis sa anumang insidente na maaaring mangyari. Una riyan, Ella, inanunsyo din ng DOTR ang paghahandog ng libreng sakay sa iba't ibang sektor sa LRT Line 1 at 2, ganun din sa MRT 3 sa loob ng 12 araw mula December 14 hanggang December 25. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Panandaliang itinigil ng Transport Group na Manibela ang kanilang 3 araw na nationwide strike ngayong Huwebes matapos umano ang naging produktibong pakikipag-usap nila sa LTFRB, LTO at DOTR. Tinatayang 20,000 jeepney drivers ang lumahok sa protesta. Ngunit marami ang maagang bumalik sa pamamasada para tulungan ang mga commuter
na napilitang maglakad o na-stranded nitong mga nagdaang araw. Ayon sa grupo, nangako ang mga opisyal na ilalabas ang mga pending jeepney units, plaka at lisensya, palalawigin ang provisional authority, papayagan ang tuloy-tuloy na vehicle registration at iimbestigahan ang umano'y payola sa LTO at LTFRB. Sa kabuuan, sinabi ng grupo na naging matagumpay ang kanilang isinagawang tigil pasada at nagpasalamat sa lahat ng mga driver at operator na nakiisa sa kanilang panawagan. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maresolba sa lalong madaling panahon ang ilang mga nakabimbing concerns ng mga tsuper, kabilang na ang issue sa pagpaparehistro. Matapos ang pakikipagdialogo sa Manibela kahapon, sinabi ng ahensya na plano rin nilang tingnan ang umano'y payola na kinakaharap ng mga tsuper. Narito ang report ni Mia Alonzo. Matapos ang ikalawang araw na transport strike ng grupong Manibela kahapon, naging maayos ang pakikipagdialogo ng grupo kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at pinakinggan pa ang ilan sa mga concern ng mga ito. Isa sa issue na isisigaw ng grupo ay ang umano'y nangyayaring payola system sa mga tsuper. Ayon kay LTFRB Chief Mendoza, duda siya kung bakit kailangan pa aniyang umabot pa sa kanyang tanggapan ng isyu na ito at hindi maresolba na inabot na ng matagal na panahon. Ba't kailangan pa ako pumasok dito para ayusin yan? Why not on their own, yung tumataon natin, dapat kusa na lang ginagawa. So let me finish my job, let me finish itong mga backlog na to, then we will conduct, as you said, bisagan natin para hindi na maulit-muli. Kaugnay nito, minamadali na rin ng ahensya ang petition backlog, kabilang na ang panawagang papaparehistro ng mga tsuper. Ayon kay LTFRB Chief, nais munang tugunan ng kanilang opisina na makabalik sa paghahanap buhay ang mga driver at unahin na lang muna yung mga talagang handa ng sumabay sa modernization drive. Kasi ano gagawin natin kung hindi natin aayusin yung kanilang hanap buhay? Libo-libo mawawalan. Diba? Are we prepared for that? Diba? Kung hindi tayo prepared, might as well. Total, sabi ko nga, modernization will take its task. We are focused, we are committed to the public transport modernization program, diba? Pero siyempre may flow yan, diba? Kung sila ay habol na lang sila. Yung iba mauuna na, we will have to move forward as far as others are concerned. Those who are more prepared, unahin na natin. Those who are less prepared, pwedeng follow na sila. Nationwide consultation ang isasagawaan niya ng ahensya para sa mas maayos na mga hakbang at upang ma-assess kung angkop pa ang mga plano sa kasalukuyang nangyayari ngayon. Bukas din aniya ang kanilang opisina sa mga dialogo para sa hinaing, suhestyon, alang-alang aniya sa ikagaganda pa ng sistema at serbisyo ng ahensya. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price ng pulang sibuyas simula ngayong araw, December 11. Mula sa dating 120 pesos per kilo, itataas ito sa 150 pesos per kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inuulat ng mga importer na nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa mga supplier mula sa China, Poland at India. Kaya naman ang naunang MSRP na 120 pesos per kilo ay hindi na anya sasapat. Tumanggap ang Department of Education o DepEd ngayong araw ng ilang unit ng laptop na donasyon mula sa pribadong sektor. Ayon sa DepEd, isang malaking hakbang ito tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo sa bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong paaralan ang unang nabigyan o makikinabang nitong laptops na natanggap ng DepEd? Isinagawa ang formal na turnover ceremony ng nabanggit na laptops ngayong araw sa Rizal Elementary School sa Taguig City. Ayon sa Department of Education o DepEd, simula pa lamang ito at isang malaking hakbang tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa.
at sa pakikipagtulungan ng ahensya sa pribadong sektor. Tumanggap ngayong araw ang DepEd sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara ng donasyon ng mga laptop units upang mapalakas ang kapasidad ng mga pampublikong paaralan. Paliwanag ni Secretary Angara, ang pagtanggap sa donasyong ito ay kumakatawan sa matibay na public-private partnership para sa sektor ng edukasyon. Mahalagaan niya ang kontribusyon ng mga pribadong sektor upang mabigyan ng karagdagang digital tools ang mga mag-aaral maging ang mga guro na makatutulong ng malaki sa pag-angat ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto, lalong-lalo na sa mga pampublikong paaralan. Bukod dito, binigyang diin ni Education Secretary Angara na ang inisyatibong ito ay isa sa target ng DepEd na digitalisasyon para sa sektor ng edukasyon. Layo nitong magamit ang technology upang maging handa ang mga mag-aaral sa digital age at gawing mas epektibo ang pagtuturo at mas efficient at transparent ang pamamahala sa sistema ng edukasyon. Ayan muna update, balik sa niya alam. Maraming salamat, Jed Neresina. Sinimula na kaninang umaga ng San Juan City Local Government ang paggamit ng Clearbot o ang electric boat trash collector sa San Juan River. Bukod sa solar power, gumagamit din ito ng AI para sa pagkolekta ng basura sa naturang ilog. Mula sa San Juan City, ang detalye ay ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, gaano karaming basura yung kayang hakutin ng Clearbot? Haliaga, aabot sa 1.5 tons ng basura ang kayang hakutin nitong Clearbot. Sa pamamagitan nito, hindi nakakailanganin pang lusungin ng isang tao ang tubig dahil remote-operated na ang electric boat trash collector. Tipid din ito sa kuryente dahil solar-powered at gumagamit pa ng artificial intelligence o AI sa pagkolekta ng basura sa ilog. Kanina, inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority katuwang ang pribadong sektor sa San Juan River ang isang buwang pilot testing ng Clearbot kung saan sinubukan ang paghakot nito ng mga naipong basura sa ilog. Meron din itong kamera kung saan makikita ang nakukolektang basura. Sa talumpati naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora, magiging baliwala ang silbi ng high-tech trash collector kung patuloy pa rin ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Kaya muli itong nagpaalala sa publiko na itapon sa tamang tapunan ng basura upang hindi ito mapunta kung saan-saan, lalo na sa mga daluyan ng tubig. Aga, ayon pa nga kay Mayor Zamora, plano rin nilang pag-aralan na magkaroon ng ganitong trash collector ang iba't ibang lokal na pamahalaan, lalo na sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. At yan muna ang ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Sinimula na dinigin ng Senate Blue Ribbon ang anomalya o umano'y anomalya sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ay matapos makatanggap ang Senado ng mabibigat na reklamo, partikular sa pag-i-issue ng Letter of Authority o LOA ng ahensya. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino ang mga dumalo sa mga pagdinig at ano na ang mga natalakay na dyan sa pagdinig ng Blue Ribbon? Dati at isang kasalukuyang commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pangunahing dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, kaugnay nga yan sa anomalya umano sa ahensya. Sa panimulang talumpati ni Senador Erwin Tulfo, Vice Chair ng komite, binigyan din ito ang hindi tamang paggamit at pag-abuso ng BIR Letters of Authority o LOA at ang mission orders nito. Ito anya ang mga instrumento na dapat na pumotekta sa integridad ng tax system ng bansa. Ngunit ito ay napaulat na ginagamit sa harassment, coercion o panggigipit at extortion o paninikil. For years, small and big businesses mula po sa maliliit na family convenience store hanggang sa malalaking korporasyon have raised serious concerns recently. Many claim that they were subjected not to fair tax assessment
but to pressure, intimidation, and questionable demands in exchange for the withdrawal or softening of tax investigations. Kahit po ang mga international companies, hindi na ninyo pinatawad, pinatos na ninyo. Itong mga kumpanya na ito na nagdadala ng trabaho, teknolohiya at pamumuhunan sa bansa. Iginit naman ni Senador J.V. Ejercito ang mahalagang papel na ginagampanan ng BIR sa pagpopondo ng mga programa ng gobyerno. Ngunit basihan niya sa mga impormasyon na natanggap ng Senado, tila agrabyado ang gobyerno dahil pinagkakakitaan din ang pangungulekta ng buwis. Mga lumapit po sa ating tanggapan at may kanya-kanyang sumbong, ngunit ang malinaw ay ito, mayroong umiiral na mga modo sa BIR na kumpirma natin dahil sa mga nakuha nating mga impormasyon. Nagpahayag naman si Acting Secretary of Finance Frederick Go ng buong pagsuporta at kooperasyon sa pagtugon sa anyay matagal ng problema ng mga taxpayer, partikular ito sa red tape, audits at ang umano'y paggamit ng NOAA admission orders para sa pagsasamantala. Kung saan nauna lang agad na nagpalabas ng pansamantalang suspensyon ang Department of Finance sa lahat ng field audits at kaugnay na operasyon. We welcome this investigation. President Ferdinand R. Marcos Jr. has made it unequivocally clear we will not tolerate corruption in government. The state's power to tax must always be exercised with fairness, transparency, and accountability. As such, we are committed to instituting reforms, correcting gaps, and ensuring that our systems are accountable and truly responsive. Paliwanag naman ni BIR Commissioner Mendoza, humarap ang kanilang kawanihan sa Blue Ribbon upang tugunan at bigyang linaw ang mga issue. We welcome this scrutiny that requires us to look at the system as a whole. We must recognize Kailan sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senado kaugnay ng anomalya sa BIR. Ngunit nilinaw niya Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson na hindi pa nila tinatapos ang inquiry in aid of legislation para naman sa pagdinig o investigasyon sa malumalyang flood control project. Inatasan na rin ni Lacson ang komite sa pagbubuo ng partial committee report para rito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang hapon base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. Batay sa 9:30 AM advisory ng NGCP ngayong December 11, iiral ang yellow alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Nangangahulugan ito na manipis ang reserbang kuryente sa grid na maaaring maging dahilan ng brownout sa mga lugar sa Visayas. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay may 10 planta sa Visayas ang matagal nang naka-force outage, habang mayroong 16 na gumagana sa derated capacity o mas mababang kapasidad. Samantala, nananatili namang normal ang sitwasyon sa Luzon at Mindanao Grid. Hinangaan ng marami ang pagsagip ng isang babae sa Mandaue City sa Cebu sa pagliligtas ng kanyang mga alagang aso sa gitna na nangyaring sunog kahapon sa isang commercial establishment sa Barangay Guizo kahapon. Sa isang video, makikita ang aktwal ng pagsagip ng babae sa kanyang mga alagang aso kung saan una niya itong iniligtas bago ang kanyang sarili. Sa kabila ng makapal at maitim na usok at mabilis na pagkalat ng apoy, unang inihagis ng babae ang kanyang mga alagang aso at saka ito sinalo ng mga rescuer. Matapos niyang masagip ang mga alaga, tsaka lamang lumikas ang babae kung saan bumaba ito mula sa terrace ng gusali hanggang sa kanyang maabot ang hagdanan na inilagay ng mga bombero.
Marami ang naantig sa kabayanihang ginawa ng babae kung saan ipinamalas nito ang labis na pagmamahal sa kanyang mga alagang aso. Isang panibagong lindol na may lakas na 5.7 magnitude ang tumama sa karagatang malapit sa pangunahing isla ng Japan. 2 araw matapos ang mas malakas na 7.5 magnitude na yumanig sa rehiyon. Ayon sa ulat, hindi pa malinaw ang lawak ng pinsalang dulot ng pinakahuling pagyanig, ngunit nananatiling nakaalerto ang Hilaga at silangang bahagi ng bansa. 51 ang naitalang sugatan sa lindol noong Lunes na nagdulot din ng tsunami warnings at pagtaas ng alon sa ilang baybayin. Naglabas na rin ang Japan Meteorological Agency ng pinakamataas nitong babala para sa posibilidad ng mega quake na maaaring umabot sa 8.0 magnitude o higit pa. Ito ang unang pagkakataong inilabas ang ganitong antas ng alerto mula nang itatag ang sistema noong 2022. Plano ng administrasyon ni US President Donald Trump na obligahin ang visa-exempt foreign tourists na isumite ang kanilang social media history sa nakalipas na 5 taon bago pa hintulutang makapasok sa Estados Unidos. Ayon sa Federal Register Notice, saklaw nito ang mga bibisita mula sa 42 bansa gaya ng Britain, France, Australia at Japan na kasalukuyang gumagamit lamang ng Electronic System for Travel Authorization o ESTA. Sa ilalim ng patakaran, magiging mandatory ang pagsusumite ng social media data kasama ang phone numbers sa nakalipas na 5 taon, email addresses sa nakalipas na 10 taon, impormasyon ng pamilya at biometric data. May 60 araw ang publiko para magbigay ng komento habang patuloy ang paghihigpit ng Trump administration sa migration rules. Nagtipon-tipon ang mahigit sa 1,000 mga empleyado mula Luzon, Visayas at Mindanao para sa taunang Univest Games. Layon nito na itaguyod ang kalusugan, wellness at pagkakaisa sa loob ng iba't ibang kumpanya sa ilalim ng Corebridge Group Philippines. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Sabay-sabay na lumahok ang higit 1,500 na empleyado sa Univest Games, ang taunang sports and wellness event ng Corebridge Group Philippines Incorporated at mga kapartner nitong kumpanya. This is our yearly national marketing conference, no? And every year we also incorporate the sports activities for our all employees, no? All employees, the whole of the Philippines. Ang naturang pagtitipon ay nagsisilbing isang araw ng pahinga, saya at pagkakaisa para sa kanilang mga empleyado. Bukod sa Zumba at team building activities, tampok din ang serye ng basketball games ng iba't ibang produktong kinakatawan ng mga kumpanya. We only incorporate the sports activities to give our employees a breathing room, taking break for their toxic and from their working so hard for the last 1 year. But this is only our gift to our employees to experience this rare occasion and to give them the benefit of experiencing playing here at MOA. Sa kabuuan, may 5 pharmaceutical companies, isang veterinary company at isang dialysis company ang kasama sa grupo. Aside from that, we invited also several doctors here, our doctors' friends, no, who are our partners in our business. These are from the specialty of cardiology, gastro, urology, and many more specialties. So we invited them to also give them, in return, their help and support to us during the last couple of years. No?
Bukod sa sports event, aktibo rin ang grupo sa iba't ibang corporate social responsibility programs, kabilang na ang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan at Lindol sa Visayas. We extended support to our also employees who were devastated by these calamities. No? Ang Univest Games ay hindi lamang sports event, kundi isang pagbabalik serbisyo sa mga empleyadong patuloy na nagbibigay lakas sa operasyon ng mga kumpanyang ito sa buong bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22 na nagsasabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.